Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Oh, diba? Sabi ko sa'yo may babaeng kasama mo. Hindi na raw kayang sakyan ng pamamasada ng kanyang kinakasama sa piling ng isa pang babae. Kaya ang humaharurot niyang tanong sa sarili, basta driver, two-timer. Nakita po sa akto ng aking kumari ni Drew. Oh, nakita sa akto? Opo, may video po sila. Video? Naglalagyan po. May ebidensya. May resibo? Pero hindi kayo kasal. Hindi kayo po. kasal. O iba, sasabihin na naman ni Atty. Kapunan, ano ang karapatan mo? Pero ano nga ba talaga ang ikinagagalit nitong si Tisay? Dapat po sa amin po i-entrega yung pera. Kaya sa kanya na po ini-entrega. Kapal na Ayun. mukha. Iniintrega niya dun sa ibang babae habang kasama ka pa sa bahay. Opo. Ayun. Kumbaga parang pagtataksil nga. Po. Hindi ba? So, ikaw, pero may trabaho kang sarili. Dati po waitress po ako sa mga bar po. Oh, ang ganda. Haba ng hair! Oh, di ba? Kaya naman po nakilala ko po kasi yung si Jimmy po. Napakabait po talaga po. Mabait. Yung pala, babayero pala siya. Kapal na mukha. Naku, mga lalaki talaga. Mga lalaki talaga. Bakit na babayero pa? Ba't mo ginawa kung pangit pala sa paningin mo? Alam ko po, ganun po, mabait eh. Pero nung wala pa siyang ibang babae, nagmamahala naman kayo. Opo. Nagmamahala naman. Pati mga anak ko po, parang tunay na anak po niya. Ah, may anak ka? Opo, dalawa po. Dalawa, okay. Isa pong panganay sa isa pong bunso. Ay, syempre. Dalawa lang eh. E di isang panganay, isang bunso. So talaga niloloko mo ako ah. Oh, okay. Ang paandar naman na buwelta ng kinakasama niyang driver na si Jimmy. Oh. Sarap po daw, Jimmy. Sarap mong bugbugin. Hindi totoo yan. Oh, Jimmy. Di naman siya pangit. Ikaw naman. Kasi kinukulang ako sa suporta sa kanya. Ah, nagkukulang ka na ng entrega. Dahil may kabit ka, di ba? Wala akong kabit. May mga pagkakataon namang umiiwas pala itong si Jimmy kay Tisay at hindi sa bahay ginagarahe ang sarili. Iniwan mo na ba si Tisay? Iniwan ko, minsan doon ako natulog sa jeep lang. Ah, sa jeep ka na lang natutulog? Magpapalipas ng sama ng loob. Bakit ka masama ang loob? Kasi sa pag-uugali niya, minsan hindi na ako naaruga. Talaga ba? Kapal mo? Hindi kanya inaaruga. Ano yun? Parang... Ito ko ba yan? Pagdating ko, pagod ako, di man ako iniintindi. Kaya, Kaya naghanap ka na ibang babae. doon na lang po ako natutulog sa bahay. Ay, sa jeep. Sa jeep. Okay. Mas gusto mo ron. So, binubungangaan ka ba niya? Binubunga nga ako pagdating. Bakit? Bakit? Kahit po nga ngera naman po ako. Naghahanap ko Inaasikaso ng ko rin siya minsan. Sinungaling yan. Pera, ganun lang kinita ko. Siyempre yun iabot ko sa kanya, kaya nagdududa siya, kala niya may babae. Aga umalis niya, ma'am. Alas 4 na madaling araw, abuti ng 8 to 9 p.m. 10. Oh. Wala na pang uuwi, 500 po pera niya, gano'n, 1 Ba't di ka na lang sumama sa jeep para... Dati pinapasama niya po ako, ayaw niya. Pwede kang barker. Para ano? Dati sumasama rin po ako sa kanya, ngayon ayaw niya na. Siya yung ayaw, ma'am. Siya yung ayaw sumama. Kasi, napapagod raw siya. Minto na po yung panganay ko dahil po kasi siya, nang bababae na po. Ayaw lang kasi mag-aaral eh. Kasi Ayaw bumanga. mag-aral. O hindi pwedeng ayaw mag-aral. Pipilitin mo dapat yan. Nang ipinakita natin ang video na nagpapatunay sa hinala ni Tisay. Ayaw po, nakita lang kasi. Diba? Nalaninil sa akin. Diba? Totoo? Ano totoo yan? Kitang-kita kayo. Grabe naman. Diba? Sino naman ang nagbibideo na ito? Kaibigan ko po, ay kumari ko po si Drew. Oh, na sinabi mo, alika, hulihin natin, ganon? Okay. O sino naman itong babaeng kasama mo na inaaway niya? Yung inuutangan ko po ng ano. Inuutangan mo. Bakit po nasa front seat? Oh, Siyempre po, sumabay sa akin. Oh! Kamara, Hoy! No, no, no!
Hindi, parang nakita ko wala ng tao sa jeep eh. Alam nga naman sa likod siya. Ang sabi naman ng kakampi ni Tisay na si Drew, na siya mismong nag-video kina Jimmy at Christy, Madalas ko pong makita yan si Christy tsaka si Jimmy. Nung unang beses, hindi ko pa po sinabi kay Tisay. Nung mga ilang beses ko na pong nakikita, parang nagyayakapan at nagpupunas po ng pawis si Christy kay Jimmy. Sinumbong ko na po rito sa kumari ko dahil naaawa na po ako sa kanya eh. Hindi na raw po nagbibigay ng tamang entrega sa kanya para nakita si Jimmy kay Tisay. Ngayon, sinabi ko na po yung totoo sa kanya. Ayaw po nga netong maniwala sa akin, ma'am. Kaya nung kailan po, talagang sinama ko na siya. Tisay, sabi ko, Tisay, halika, samaan mo ako. Kaya kayo may video? Opo, binidyoan ko po. Okay. So, parati niyang kasama sa pagbiyahe-biyahe niya? Opo. Yung dati mong pwesto, nandun na ngayon yung babae. Iba na po ngayon ang kinakasama niya doon. Ayun, okay. So, ikaw yung nagpapatotoo na may nangyayari. Pero wala ka namang nakitang talagang naghahalikan. Meron po landian po, tsaka nagpupunas po ng pawis. Paano Ano ka? ba yan? daig pa ang road rage sa panggagalaiti ni Tisay kay Christy nang lumabas na ito. Ito na ang ating... Di ba matanda ba pinalit mo sa akin? Alam mo ano? Ito na po yung tampulan ng kanilang mga suspecha. Pakinggan naman natin ang busina ng bagong ko yan. jowa daw ni Jimmy. Para kay Tisay, Alam na pala eh. ang naging lubak ng kanilang Natabahan ang pagmamahalan. tanda pa. Ano? Okay, Kapal mo Christy, ano? umarap ka na. Huwag ka sinungaling, Kapal ha? mo mo! Ayan yung Huwag ka babae. sinungaling. Yan, matanda na. Ganyan pa. Huwag kang sinungaling. Ikaw yun. Dahil ikaw, pabaya kang asawa sa asawa mo. Ganon? Oo! Alam mo ba, nagsasawa na yung asawa mo sa'yo. Kaya kinukuha mo na. Hindi ko kinukuha, bakit ko kukunin? Asawa mo yan. Ako may asawa ako. Nagpapautang lang ako sa kanya. May Alam mo yun? nagpapautang bang pinupunasan mo ng Ngayon. pawis at niyayakap mo yan sa harap ng anak? Wala kang kinapahalan. Di ba totoo Wala na kang ilang beses ko ebidensya. nakita, Wala kang di ba? ebidensya. Ilang Ano beses, may ebidensya video mo? pa nga nung huli, Oo. di ba? Bakit? Bakit? Meron nga akong ebidensya. Magkano ba utang sa'yo ni Jimmy para landiin mo siya ng Oo todo? nga. Eto, tatlong libo ang utang niya sa akin. At parang ibinigay niya sa'yo. Parang iba na yung sinisingil mo kay Wala nang Jimmy, binibigay ah. sa akin. Ano? Nangutang ulit siya ng 3,000 na hindi mo alam kasi sinuporta niya sa anak mo. Wala nang nawala. Kaya pala siya nilalandi mo na. Parang Hindi yun ko ang nilalang kabayaran. dito. Kasi hindi ko masisingil kung hindi ko pupuntahan sa jeep. Talaga ba? Diba? Wala nililil sa akin. Diba? Totoo? Totoo yan. Ang sabi naman ni Attorney Lorna Kapunan tungkol sa kinunang video, Ang pwede nga magkaso dyan si Christy. Kasi pinakita sa video na sinabunutan siya. Siya. No? Mo siya. So pwedeng physical injuries yan. Kaya naman kay Drew, sa batas meron tinatawag na third-party interference. Anong ibig sabihin nun? Kung ikaw hindi ka naman kasama sa relasyon, kaibigan ka, tapos ikaw pa yung naging source nung chismis na yan. Sabihin na natin chismis kasi hindi naman natin alam kung totoo o hindi. Pwede kang kasuhan ng ang tawag doon, third-party interference. Ikaw ang dahilan kung bakit sila nag-away. Pwede kang kasuhan. Kung talagang kasal sila. Nakakalimutan natin, palagi tayo nag-aakusa. Parang sinasabi mo, ikaw, ganyan ginagawa mo. Bakit hindi mo sabihin na, alam mo, Jimmy, pakiramdam ko kasi parang nai-insecure ako doon sa nangyayari. You make an I statements, parang sasabihin mo yung damdamin mo talaga, hindi yung mag-aakusa ka. Kasi once na ang mangyari, puro siya yung tinuturo mo, ang tendency talaga, lalayo itong partner mo. So why not, halimbawa pag sinabi mong ganito na, meron siyang ginawa. Alam mo, pakiramdam ko ganito. Parang, tuloy baka mamaya, kaya ka nagkakaganyan dahil meron din akong pagkakamali. So definitely, kinakailangan ate ko rin na gumawa rin ng paraan na to acknowledge yung mga ginagawa mong aksyon. Pag iniwan ka, ibig sabihin ayaw na, sinuka ka na niya.
No? Sakit mo talaga magsalita. Okay, o tapos? Masakit pakinggan, pero yun ang totoo. Sa mga babae, sa mga misis ng tahanan, pag bumigay yan doon sa kanilang asawa, babaero, whatever, ibig sabihin talagang malaking sakripisyo na ginawa niya. Nagtiis yan talaga bago mag-decide na humiwalay. Going back to the story of Tisay, huwag ka magagalit, pero anak, ang tingin ko rito, itong nabubuo sa isip ko, no? Parang pera lang ang habol mo kay Jimmy. Kasi, suportado niya yung mga anak mo at parang nagkakaroon ka ng insecurity, baka mawala si Jimmy, paano yung mga anak ko? Kasi wala kang hanap buhay, di ba? Next, dahil hindi naman kayo kasal, so walang commitment. But even then, kahit hindi kayo kasal, kailangan nandun yung respect, trust, equals love. Sa kabila ng mga nangyari, tuloy-tuloy ang pasada ni Tisay at Jimmy patungo sa kalsada ng maayos na pagsasama. Balikan ko pa rin siya. Babalikan mo pa rin siya. Mahal ka ng asawa. Haba ng hair! Basta magbago lang siya. Aba, ikaw pa rin pala. Ang haba ng hair mo, girl. Talaga ba? Akala ko wala nang pag-asa. Ano naman ang maipapangako mo kay Nagbabago Jimmy na pagbabago? Magbabago na po ako, hindi ko na po siya bubungangahan. Hindi mo na siya bubungangaan. Pagtimpla mo na ng kape. Ipagtimpla mo lang ng kape, imasahe mo. Tama. Pag-uwi. Tabihan mo matulog sa jeep. Para hindi na pumunta si Christy. Kaya po naawa ko sa kanya kasi lagi niyang pinapabayaan, ma'am eh. Ayun naman. Ayun. Naawa lang pala. Eh, may edad na rin. Kaya na lang ba tayo dito? Tapos, yakap. Oh, may bago na kayong TV. At saka hindi ka na magbubunganga. Ikaw naman di ka rin maghihinala sa kanya. Mamasahe mo siya. Pagtitimpla mo ng kape. Pagluto mo ng masarap. Hindi ka na matutulog sa jeep. Hindi na po. Bayaran mo na yung utang mo kay Christy. Bayaran ko na. Oh, okay. Oh, so wag ka na rin maghinala, Drew. Ma'am, may mangingi lang po ako ng sorry kay ate. From one Tisay to another Tisay. Pero ang Tisay sa pangalawa nating kwento, ang sinasabi nilang kabit daw na hindi kabet-bet. Hindi na mapigilan ni Tess ang magalit at mainis dahil sa mga kumakalat na chismis. Ang kanyang asawang sigaw ay nakikipaglandian daw kay Tisay. Nako, Tisay, kung kailan matandaan, nasa ka naman nakikipag-inuman ka sa may asawa. Tingin po ng gano'n, pakindat-kindat pa po. Pakyut-kyut pa po ng mata. Normal na sa amin mga lalaki makipag-inuman sa babae. Huwag ka naman masyadong magsisilos. Mukhang kontrapelo ang opinyon ng mga tao. Kayo mga kakiharapan, kanino kayo kakampi? Kay Tess na asawa o kay Tisay na kaibigan at laging kainuman? Bukod sa pakindat-kindat, ay mayroon pa palang ikinagigil itong si Tess. Nagsumbong po sa akin si Ciel na kitang-kita daw po na yung asawa ko palagi po binibigyan si Tisa ng pera. Ako po sa kanya nangingi, hindi po ako nang binibigyan. Pero doon po sa kapit niya, binibigyan niya. Umaamin ba yung asawa mo? Opo. Ay? Umaamin? Opo, umamin po siya. O ngayon, bakit di mo pahiwalayan? Eh, nakapag-awalay po ako sa kanya, ayaw naman po niya dahil mahal daw niya ako. Ayun. At nang lumabas itong si Tisay, bigla ang panunugod ang sumalubong sa kanya. Makate ka talaga! Paano maging makate? Hindi mo alam. Yung asawa mo, nakikipag-inuman sa akin, matagal ko nang kaibigan yung asawa mo. Dahil kaibigan ko siya. Ay, bahala ko ugali niya. Bakit nagpapakit ka pa ng mata? Ay, alam mo, ang asawa mo nagbibigay ng pera sa akin, pinapotabi. Dahil nakita ko, nagbibigay siya ng pera sa ibang tao, kinuha ko. Teka lang muna, Para tago ko. Teka lang muna. Bibigay ko naman sa kanya. Paus siya. Nanay ko ba to? Mama, ikaw ba ito? Oo, paus ka din. Relax lang. Relax muna. At nang diretsahan ko ng tinanong kay Christy, Talaga nga bang ikaw ay kabit ng asawa ni Tess? Hindi po totoo yun. Oh, hindi totoo. Kaibigan ko lang yung asawa mo. Huwag mo akong i-chismis na kabit ako ng asawa mo. Bakit binibigyan ka pera?
Magtanong ka sa asawa mo kung kabit niya ako. Baka sa ibang babae siya, sa akin lang siya humihingi ng payo. Palagi ko na nabutan kayo nag-inom. Hindi ma. Hindi po, kita nakikipag-inom ang kabit niya. Ang asawa ko Ha? Kabit na ako. Sa'yo, di ba? Ano gumaganon-ganon? Siyang sumasandal sa akin. Dahil lasing na yung asawa Kasalamping mo. sa'yo, kalandian mo. Ako? Malandi? Di wow! Bakit ako nagiging malandi? Hindi ba sabi mo kanina, tinanong mo yung asawa mo kung umamin? Tisay, umamin daw yung asawa niya. Umamin? Miski harapin mo yung asawa mo. Ayun, sabi, parausan ka lang. Harapin mo rito. Para mag-usap-usap tayong tatlo rito. So, ang sinasabi mo, Tisay, walang katotohanan na may relasyon kayo. Wala po, Ma'am Corina. Wala kayong mga kissing scene. Wala po. Ay, walang Humihingi lang po siya ng payo sa akin. Dahil po pagka may problema siya sa asawa niya, sa akin po siya humihingi ng ano. Tapos may nakakita sa amin na inaabutan ako ng asawa niya ng pera. Hindi nila alam na kinukuha ko yung pera kasi paglasing po, kinukuha ng ibang tao yung pera niya. Para ho, sa akin ho maitago, para bukas, ibibigay ko naman po para maibigay sa kanya. Tapos pag hihinalaan pa akong kabit, Ayun. Hindi naman nagagalit yung asawa mo na hindi naman po, nakikipag-inuman dahil ka. tiwala ang asawa ko, dahil alam ng asawa ko na marunong ako lang isama sa tao. Hindi katulad niya, makitid ang utak niyan. Ay, ganon. Talaga. Hindi kaya... Bakit hindi? Teka muna, hindi kaya, Tess, talagang may kabit yung asawa mo pero hindi siya. Kaya Baka mas kulang na bata. sa romansa sa iyo. Wala naman po ko ibang nakikitang babae, kundi silang palagi sila nagsasawa doon sa tindahan niya. Ano? Mangkurinan yung Hindi best ka friend niya, magdadalawa tatlo, esposa. palagi. Kung ano yung makita sa amin ng asawa niya, sinasabi sa kanya, wala naman pong katotohanan. Best friend niya si Shell, yung may-ari ng tindahan? Opo. So, yun lang naman ang ikinakagalit mo kay Tess, yung Opo. pagbibintang niya. Pinagbibintangan po ako nang wala namang katotohanan. At katulad ng inaasahan, gigil na gigil din ang mga kakampi. Kung matalok ang babae, hindi ka makikipag-inuman sa lalaki. Alam mo, may asawa. Kahit may asawa ko, nakaupo ako bumibili sa tindahan mo, saan lumapit sa akin, saan nag-aya sa akin. O, ba't ka uminom? Saan kami uminom doon sa harapan ng tindahan mo? Bakit? May tao naman Sana kung kami dalawa lang. Ba, lasing na si kuya. Nakagano na. Alam Idemo natin. Gakinat-kindat pa sa kanya. Tuwang-tuwa siya. Kilig na kilig. Akala mo teenager, ang kapal na mukha mo. At nakapal ang mukha mo. Sino sumandal? Sino sumandal? Di ba siya? Hindi naman ako sumasandal Hindi mo sinaway. Ba't tinutulak ko siya? Tinutulak ko siya. Hoy, wala ka na Sinungaling ka. asim. Kayong dalawa sinungaling. Nagtatrabaho itong kaibigan ko. Bakit niya sinasabi mo kang pera yan? Maraming racket yan eh. Alam mo Hindi. kung bakit? Talagang kakampihan mo kaibigan mo. Oo, kakampihan ko talaga yan. Kahit sa kaibigan ko yan. Kayang dalawang naloko. Pero nang tinanong ko mismo, ang lalaking nasasangkot sa gulong ito. Hindi totoo. Dahil hindi masyadong nakakapagsalita ng Tagalog itong si Gao, kumuha pa kami ng bonggang interpreter. Bakit siya pinaghihinalaan ng mismong asawa niya kung hindi totoo na kabit niya itong si Tisay? O ayan. Ngano daw ikaw daw pinaghihinalaan na ikaw daw sa mga babayana niya. Dili tinuod Na nagbigay kong pira ni Tisay. hindi daw totoo na nagbigay siya kay Tisay ng pera. Yun ang sabi niya. Di ba? Sinungaling. O tapos, Ay, sige. tumahimik ka. Wait lang. Tamang hinala. Tapos? Nakasama naman nag-ainom lang. Nag-ano lang daw sila, inuman lang daw sila, pero wala daw nangyayari. Wala daw mali siya yun. Sa kabila ng kanilang gulo, nagkaayos naman ang mga nagbabangayang partido. Masakit ang mga palitan natin ng salita. Sinasabi ko sa'yo iwasan mo na yung asawa ko para wala kaming gulo. Yung asawa mo, pagsabihan mo hindi ako. O ngayon, hindi ka Okay. makapagbate Okay na. sa akin. Okay na. Hindi na, hindi ka makapagbate. Matapang ka talaga. Pwede. Ay, ang sarap. Ang
sarap naman, Aling Tisay. Thank you. Marunong ka rin magpatawad. Opo. Oo, importante yung marunong ka Buti pa nga magpatawad. yung asawa ko, hindi sulosi. Kasi alam niya kaibigan ko yung... Kaya nga, yung nagpapatawad, mas matayog. O hindi ba? Totoo yun, ha? Gaw, ano ang pangako mo sa... Ano bang pangako mo? Ikaw pinanggalingan ng gulo na ito, eh. Ang ako ko sa aking asawa, yung kinaslan ko, ang mahal ko niya. Ang susunod nating back-to-back na kwento ay tungkol sa dalawang babaeng umaayaw sa mga lalaki. Ang isa, umaayaw sa masugid niyang manliligaw. At ang isa naman, umaayaw na sa batugan niyang kinakasama. Tutukan na ang dalawang kwentong ito dito sa Face to Face Harapan. Matagal na raw biyuda itong si Nene at nang pumanaw ang kanyang asawa, umeksena ulit ang lalaking minsan ay naging bahagi ng buhay niya. Pero ang sigaw ng puso niya, stop in the name of love. At bakit mo siya nirereklamo? Nirereklamo ko po siya kasi panay pong ano niya sa akin, dalaga pa po ako, sunod siya na sunod, kung saan ako magpunta. Parang obsession, no? Yung parang ikaw talagang gusto niya mula pagkadalagat binata niyo hanggang balo na kayo pareho. Bakit kaya? Paano po kasi po, ma'am? Kaya naman po ayaw ko sa kanya dahil syempre meron po ako ibang minamahal. Ayun naman pala. Ang haba ng hair ni Nene, may boyfriend. May iba kang boyfriend. Opo, pero hindi pa po kami talaga na mag-boyfriend. Pero siyempre yung puso ko po, para po sa kanya. Sinabi mo na sa kanya yon. Hindi pa po. Ay! Patuloy pa rin po siya na papunta na pupunta, punta po siya na punta, kung ano-ano binibigay sa akin ng mga regalo. Siyempre, tinatanggap po naman po dahil binibigay naman po niya. So itong boyfriend mo, yung sabi mo, hindi mo naman boyfriend pa, pero... Nanliligaw pa Nanliligaw pero gusto mo? Opo. Siya po Anong gusto trabaho niya? Anong trabaho? Ang trabaho po niya sa maintenance po. Okay. Eh, mga anak mo, anong sinasabi? Kung saan daw po ako masaya, susuportahan na lang po nila ako. Ay, talaga naman. Gano'ng katagal ka na bang balo? Matagal na rin po, mga 18 years na po. 18 years. Pero, bigyan natin ng pagkakataon, ano, na marinig ang damdamin naman ng masugid na manliligaw ni Nene. Di ba? Pero sino nga ba itong lalaking ayaw tantanan si Nene dahil sa sobrang pagmamahal daw nito sa kanya? Kung hindi man dumating sa akin ang ako ay mahalin mo rin. Asahan mo hindi ako magkaramdam kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lang ipagkain na ikaw ay aking mahalin. Akala natin kinikilig at pangiting-ngiti itong si Nene. Pero nagawa pa niyang sampalin itong si Tony. Hindi ka ba nasasaktan? Sinampal ka pa? Wala akong problema, ma'am, kasi mahal na mahal ko yan. Balikan nga natin ng slight ang kanilang nakaraan at alamin kung paano nagsimulang mabuo ang pagmamahal ni Tony kay Nene. Mang Tony, ano bang meron kay Nene na mula pagkabata hanggang ngayon, nililigawan mo pa rin? Ma'am, lagi kami naman nung araw nung mga bata pa. Kaya lang, May pass. medyo mabilis yung isa. Yun ang pinili niya. Meron palang ganun. Meron pala kayong nakalipas. Ma'am, yung kabataan namin. Pero kahit lumipas na ang mahabang panahon, hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal ni Tony kay Nene. Talaga, ma'am, kasi balo na ako, balo na siya. Talagang gusto ko, nung araw pa, malaki lang talagang pagmamahal ko sa kanya. Kaya lang, ewan ko ba bakit na pakipot pa ata yan, pareho naman kami ng edad na. Pero
naging boyfriend mo siya minsan? Hindi po totoo yun. Ay, hindi daw totoo. Nanliligaw lang po siya. Hindi po talaga. Huwag ka na mahiya. Sabihin mo na. Oo. Kasi lahat naman ang binibigay ko sa'yo, tinatanggap mo Ayoko talaga sa'yo. Ayaw ng Valentine, pero dalang pa nga kita ng rose, saka isang chocolate. Huwag mo nabigyan ng chocolate, wala nang ngipin si nanay. Hindi, talagang gano'n ang gusto niya nung araw, nung mga kabataan pa lang. Talaga yung Kaya talagang naman pala paborito niya. nagkalaglagan ng mga ngipin. Alam ko yung kabisado kung ano niya, kung anong gusto niya, chocolate saka rose. Ayun. Nakalagay pa nga ron, love ne, Tony. Hala, paano ulit, Ate Nene? Hala? Hala? Teka yung buhok ni Ate Nene. Kaya muna, ni minsan hindi ka nahulog sa kanya. Hindi po, ma'am. Meron bang kasamaan ng ugali si Tony na ayaw mo? Ayoko po talaga kahit wala naman po ako nakikita sa ugali niya. Talagang mabait naman po siya. Kaya lang talagang hindi ko po talaga mapilit sa sarili ko na gusto ko siya. Sandali lang, obsessed na nga ba itong si Tony kay Nene? Diba, pag nagkakaroon tayo ng parang infatuated tayo sa crush, pero yung deep infatuation is called limerence. And sometimes, that limerence becomes an obsession. Yun yung nakakatakot. Kasi wala nang control na ang isipin mo, hindi siya yung gusto mo. At maaari magkaroon ka ng possibility na Mang Tony, makagawa ka ng krimen. Yung una, mag-stalker ka. Pangalawa, yung lahat ng lalapit dito kay Aling Nene, baka mamaya bigla mo na lang saktan. So sana wag umabot sa ganon. Pero tatandaan nyo na pagdating sa pag-ibig, oo, tama yun. Meron kayong persistence, perseverance, pwedeng magkaroon ng permanence, pero hindi pa pwedeng sabihin natin yun yung elemento ng pagmamahal. Isa lang po, palagi kong sinasabi to, love is not blind. In fact, it sees more. If it sees more, it is willing to see less. Tanggapin natin, may mga bagay na hindi natin nakukuha. May mga pagkakataon na, sabi nga, they're not really meant for us. Hindi para sa atin, no? Yung natitirang buhay mo pa, mag-enjoy ka na. At maraming babae pa, no? Na maaaring magpatibok ng puso mo. Samantala, sadyang desidido na si Nene sa pagsabing ayaw niya kay Tony. Pero nagbigay ng isang sitwasyon. Nakikichismis tayo. Si Ate Tuesday. Nene, halimbawa, o di huminto na mismo. Ay, hindi na ako pinapansin. Nakita mo may nililigawan si Tatay Tony na iba. Ano mararamdaman mo ngayon, Ate Nene? Siyempre, mararamdaman ko rin yung nararamdaman niya dahil alam niya na ayoko sa kanya. Siyempre, nung time na yun, na meron siyang magusto na iba, siyempre... Magsiselos ka rin? Siguro. Tatay Tony, ngayon na nadidinig ba ito? Anong feeling? Ako talaga, pagka kinikilig ako ng gusto. Ngayon, napatunayan ko na mahal mo rin ako, di ba? Wala ba talagang pag-asa si Tony? Wala po talaga, ma'am. Ayaw mo talaga. Didiretsahin na kita, Tony. Talagang ayoko sa'yo. Tigilan mo na ako. Bigyan mo na ako sa chance pa. Tama na yung ganitong buhay na lang ako na single mother na lang ako. Mula sa tuluyan ng nakawala sa masugid at makulit niyang manliligaw, ito naman ang babaeng gustong makawala sa batugan niyang karelasyon at gusto nang magsabi ng bye-bye na aking kinakasama. Siyang nirereklamo ko siya, ayaw niya magtrabaho po, ma'am eh. May anak kayo? Meron po. Ilan? 3. Yun ang problema, may anak. Kaya hindi siya makawala. Kasi kung batugan, dapat iniiwan. Di ba? Ang batugan, iniiwan. Pero hindi mo maiwanan dahil sa mga anak mo. Ilan taon na yung mga anak ninyo? Ano po, ma'am? 3, tas 9, tas 11. So, paano nakakapag-aral ang mga yan? Ano naman po, ma'am? Nakaka-extra po ako, ma'am. Naglalaba. Bilang labada. Nagtitinda-tinda po, ma'am. Labada, yung asawa mo walang trabaho. Opo, ma'am. Ngayon wala po siyang trabaho. Pero humingi kayo ng tulong sa barangay. Wala po, ma'am. Bakit? Bakit naman ito pa ang napili mo kasing makasama? Nung kayo ba'y nagkakilala, wala ka pang naaninag na bakas na baka ganyan talaga yan? Hindi, ma'am. Okay naman po, ma'am. Nung ma'am, neto lang po siya, ma'am. May trabaho naman po siya, kaya lang ngayon, nahinto po yung niya, nawalan po siyang trabaho kasi nga. Anong trabaho niya dati? Driver po, ma'am. Nang?
Sa yung naghahatid ng mga pasyente, ganun. Ah, parang sa ambulansya? Opo. Ah, parang ganun. Bakit nawalan ng trabaho? Baka kakainom. Opo, ganun nga po, ma'am. O, ganun na nga yun. Kaya siya nawalan ng trabaho. Gaano katagal nang walang trabaho? Nito lang po, ma'am, siya nawalan ng trabaho, ma'am. Tapos ayun na, nagpakalunod na sa pag-inom. Nang bababae ba? Hindi ko po alam. Ah, wag na. Wala naman. Hindi ako nagtatanim ng kahit na ano sa utak mo. Kung wala, di wala. Maganda. Hindi ka ba nanghihinayang sa 11 taong pagsasama? Na din po, kaya lang po ganyan po lagi ginagawa ninyo. Nang diretsahan naming tinanong itong si Yel, aba, hindi naging batugan kundi naging masipag sa pagbunyag tungkol sa kanyang hinala. Ma'am, kaya naman po ako nawalan ng trabaho dahil sa kagagawa niya po. Dahil po kasi ma'am, meron po siyang jowang tomboy. Teka muna! Sandali lang! Nasashock ako. Hindi ko to alam. Hindi ko alam ito. Love triangle pala ito sa pagitan ni Yel, Jen at isang tomboy. Pero teka, ano naman kaya ang kinalaman ng kanyang pagiging batugan sa sinasabi niyang pakikipagrelasyon ni Jen sa isang tomboy? Ma'am, kaya na naman po ako naging batukan dahil nga po sabi ko, nagkaroon po siya sa hinala ko na may kabit siyang tomboy. Eh, mahirap po magtrabaho ng yung isip po, nasa asawa na alam niya po na may kinakasama po sa atang tomboy. Okay. Ang mahirap pong magmaneho pong gano'n o magtrabaho na malalim ang iniisip, baka po mamaya sa pagdadrive ko, maka-aksidente ako. Okay. Kasal ba kayo? Hindi po. Hindi, pero may 3 anak. Opo. So bakit pa kayo nagsasama? Halimbawa, may hinala ka na sa kanya, right? May hinala ka na sa Opo. kanya, ikaw naman naiinis ka na sa kanya. Bakit nga ba ayaw mo siyang hiwalayan? Hindi, kasi nga po, dahil nga po sa anak ko. Mayroon nga ba talagang karelasyong tomboy? Itong si Jen? Hindi po totoo yun, ma'am. Eh, sino ba yung tomboy na yun? Tumutulong, ma'am, sa akin lang yun. Kaibigan ko lang po yun. Ah, kaibigan mo lang. Kaibigan lang pala. Kapatulong yung biometrics sa kaibigan. Tinutulungan niya lang po ako, ma'am. Ha? Tinutulungan niya lang din Friend po. zone lang kayo, friend zone. At ito rin mismo ang pinabulaanan ng tomboy na si Paleng. Wala po kaming relasyon ni Jen. Nakawa lang po ako sa mga anak nila. Dahil batugan po yung asawa niya. Pero wala namang pagnanasa. Wala po. May girlfriend po ako nasa abroad eh. Sa kabila nito, ayaw pa ring maniwala nitong si Yel. Meron nga siyang girlfriend sa ibang bansa, kaya nga po, siyempre, nasa ibang bansa, kailangan niya rin siguro. Hindi kasi. Kaya gusto niya kabitin sa Trabaho ka kasi para Naku, ito palang si Yel ay seloso. Alam mo yung selosong toxic? Yung seloso na hindi na sila makapag-isip ng tama, makapagtrabaho sa araw-araw, nagiging self-destructive. Yung pati sarili mo, nasisira mo na. Sa sobrang pag-iisip ng bagay na hindi mo pa napapatunayan. Sabi nga ni Brother June, Pag nag-isip ka ng hindi maganda doon sa karelasyon mo, guguho talaga, Yel. Ano? Isang bagay ito na, ito yung madalas kong binabanggit sa mga episodes natin. Mahalaga sa elemento ng pagsasama, yung pagtitiwala sa karelasyon mo at respeto. Pag yung dalawang yun ay isa pa dyan sa dalawang yan ay nawala, hindi magiging tagumpay ang pagsasama. No? At kung sakali man na maghiwalay sila, Yel, kung maging desisyon ninyo, since sinabi mo na wala ka ng pagtingin sa kanya, kung maghiwalay man kayo, that does not solve the problem. Parang ano yan, yung nag-divorce, no? Papaghiwalayin kayo, pero ang problema nandun pa rin. Ang problema, yung sa sarili mo, Yel, na maibalik yung responsibilidad mo as a head of the family, as a provider to your children. No? Pag hindi mo na-address yun, wala rin nang... Yun din ang magiging problema mo sa susunod na karelasyon mo. No? tuluyan man nilang winakasan ang kanilang relasyon, nangako naman silang magkasundo na lang para sa kanilang mga anak. Sana ma'am, mga anak ko matutukan niya habang kami maghiwalay. Okay. Po. Pero anong pangako mo? Na
susuporta rin po tutulong sa gastos sa mga bata. Kailangan talaga yun. Opo. Oo, kailangan talaga gasto sa mga bata at saka syempre, pangangailangan nila, di ba, sa eskwelahan. Ayaw na namin ng away, lalo na para sa mga bata. Hindi nila dapat nakikita. Magkamayan lang kayo. Ngayon na, gusto ko makita, magkamayan kayo. Ano ka? May lang po. Ha? Ayan na, Kamayan daw ano. Oh, ayan. Oh. Galit pa. Talaga naman, my gosh, talagang nagganunan lang. Pero ang importante, wala ng away. Dapat talaga, kasama sa curriculum ng bawat eskwelahan, mula sa pagkabata pa lang ng mga estudyante, ang kursong Married Life. Totoo yan. Kasi, ano bang ibig sabihin ng magkaanak, makipag-live-in o mag-asawa? Akala kasi ng marami pa rin sa ating kabataan pa lang ay tayo na pag na-in love, ito'y romansa na panghabang buhay. Naku po, mali. Kung sana bata pa lang, hanggang high school, kolehiyo, natuturo na ang tungkol sa realidad ng pag-anak at pakikisama sa iba. Yung kailangang trabaho, pinansya, mga kamag-anak, mga araw-araw na mga problema. Baka mag-iisip ng 4-5 beses ang kabataan bago sila mag-asawa. Ako po ang inyong ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyon